Bullshit. Alam niyo yun? Etong ICI na ito, paandar lang ito eh. This ICI was created so that mawala kay Marcos ang sisi para mailigtas at mailusot si Marcos. Huwag na tayo maglokohan. Yan ang purpose ng ICI. Ilihis ang lahat ng investigasyon. Tingnan nyo nga, tumigil na yung Senado, ICI na lang nag-iimbestiga, tumigil na rin yung Kamara, ICI na lang nag-iimbestiga. Sinong niloko nyo? Ikaw, Marcos, ang gumawa niyan. Ikaw nag-create niyan. Napaka-imposible naman po na ituro ka niyan. Tapos, anong gagawin mo ngayon? Itinago nyo pa yung pagdinig. Sana nga kung talagang malinis kayo, kung talagang maayos kayo, at least man lang, i-open nyo yung pagdinig sa taong bayan and let the people decide. Would you think ICI would say, the president is the mastermind? ICI, sige, pakisagot. Kung kaya nyo sagutin yan, oo, kahit presidente pa ang talagang mastermind, ikakasuhan namin yan. No, because you were created by the president. Ito ang ano ko. Di ba? Kaya nga yung iba naman, proud pa sila. Ito ha, lengguwahe ito ng mga kabataan ngayon. Kayo, hindi nyo kasi alam yan. Alam natin yan eh. Hindi, mga lengguwahe ng kabataan yan. Proud pa nga sila pag pokpok sila o nagpapawok sila. Kasi bagamat ang sasabihin pa nga nila, at least kami may bayad. Yung mga ibang babae dyan, pakengkeng na lang. Kung sino-sino na lang ang bumabanat sa kanila. Pabengbang na lang ng pabengbang. Walang bayad. At least kami may value. Bakit ko nasabi yan? Hindi ko sinasabi yan para ibaba ang mga kababaihan ha. Binibigyan ko lang kayo ng example. Kasi tayo parang ganyan. Dati, pokpok tayo ng Amerika. Nagpapabayad pa tayo eh. Bibigyan tayo ng pera, bibigyan tayo ng assistance, bibigyan tayo ng mga weapons. Yan, nagpapabayad pa tayo. So, pokpok pa tayo nun. Ngayon, hindi na eh. Eto kami! Eto na kami! Hindi na pokpok. Pakingging na lang. Basta puti, basta Amerikano. Eto na. Sige na. Kunin nyo na lahat sa amin. Ganun eh. Wala na tayong value. Hindi ko naman sinabi maging pokpok ha. Pero ang sinasabi lang natin dito, bakit ganun ang sitwasyon natin sa Pilipinas, di ba? Basta puti, okay na, kahit anong gawin nyo sa amin, ito mga base militar, sige, palitan na natin yung term, EDCA. Ayaw nila ng base militar eh. EDCA. Libre na lahat, Asa na yung dangal natin, mga kababayan? Asa na yung pinaglaban ng ating mga bayani? Di ba? Lumaban, namatay ang ating mga bayani for the independence of our country. Until now, we are not free from these countries. Why? Diba? Bakit ko naman nasabi? Ito nga mga kababayan, mga banateros, ha? Mismo yung US Embassy, hindi na nahiya, pumunta sa ICI. At ito ang paliwanag nila, ha? Imaginein mo, isa kang diplomat, US Embassy ka, diba? Sinasamba ng Pinoy yan eh. Ginagawa nga tayong alila niyan eh. Gusto mo punta sa bayan namin? Patunayan mo, uuwi ka. Gusto mo ng US visa? Patunayan mo, uuwi ka. Patunayan mo, nakarapat dapat ka sa bansa namin. Pero ang tawag nila sa atin, brother. Hindi, kasi halimbawa, si utol ko, si Coach Oli eh. Nagsasabi dyan na ba't di ko daw kamukha, mas pogi daw sa akin yun. Mas pogi sa akin yun pero mas yummy ako. Si Coach Oli, di ba? Pwede ko bang sabihin sa kanya kung sakasakaling pupunta siya sa aking kubol, sabihin ko, mag-apply ka muna ng visa. Hindi, pero kapatid kita, mag-apply ka muna. Kaya sabihin naman niya ako sa akin, punta ka naman sa bahay. Dalawin naman mo itong mga aso dito. Pero mag-apply ka muna ng visa bago ka pumunta dito. Hindi, di ba? Ang sasabihin lang niya, mag-abiso ka lang kasi baka wala ako dyan. Ganun lang eh, di ba? Iyon eh, kasi brother eh. Tayo, brother daw tayo ng Amerika. Pero, ang tanungan kagad, yan gagawin mo dito. Siyempre in English.
What do you do? What will you do? Okay, so what's your work? Do you have money? If you don't have money, don't go here. Oh, di ba? Are you capable of living in America? Akala mo naman kayaman di ba? Ganun Alam mo, ito sa US Embassy dyan, pantay-pantay ang tao. Mayaman, milyonaryo, talagang pantay-pantay pumipila dyan. Ganun tayo ewan ko ba kung matatawag ba nating pagpapaalila sa atin yan o para bagang sobrang pagbaw naman natin sa bansa na yan. And ito. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito kasi walang pumapalag Pansinin niyo walang pumapalag sa sa mga media Pero imaginein mo, same approach. China. Ang China na embassy ang pumunta diyan. Pustahan tayo kaliwat kanan ng batikos diyan Kaliwat kanan ng babatikos diyan. Tangina, nakikialaman China, pinanghihimasok ang China, pumapasok ang China. Pero pag US, okay lang. That's ako, again, both. Whether US, China, Timbuktu, kahit kaninong embassy pagaling yan, hindi dapat sila pumupunta at nag-i-inquire about this internal issue. Internal ito Hindi ito tungkol sa EDCA, hindi ito tungkol sa kung ano man. This is an internal issue of our government. Why would you ask questions? You understand what I mean? Internal issue na, parang ganito yung mga kababayan Yung pamilya nyo may problema. Nagpapatayan kayong magkapatid, di ba? Nag-aaway-away kayo sa yaman o sa mana. Tapos yung kapitbahay mo, biglang magsasabi, andali kausapin ko ngayon tatay ninyo. Ano bang nangyayari dito? Sino ba kasi ang nagsabing ganire? Bakit? Anong sinasabi mo? Mag-i-inquire lang ako. Di ba ako, ikaw yung tatay? Tangina mo, sino ka? Bakit ka makikialam sa problema namin? Yun nga lang, issue nga yan yung mga tita-tita, yung mga tito-tito. Di ba, yung mga tito mo nangingialam, mga tita mong nangingialam sa problema nyo sa bahay. Di ba, ang daming ganyan sitwasyon sa Pilipinas? Yung pakikialaman kayo? Ba't kayo papayag na pakialaman yung pamilya nyo? Pamilya nyo yan Hindi pwedeng pakialaman kahit kamag-anak pa, pinsan pa, kadugo pa, walang pakialam ang ibang pamilya dyan. Dapat yung immediate family lang ang merong say dyan. Tama, mali? Ito, problema ng bayan natin to. We have to resolve this. Bakit pupunta Amerika? Anong pakialam nila sa atin? Independent foreign policy nga tayo Pambirang buhay yan. At even if sabihin na natin hindi tayo pakikialaman, the mere fact na nag-inquire, nagtanong, ano meron, bakit, wala silang karapatan. Ulitin ko, balik tayo sa problema nyo sa pamilya. May problema kayo sa pamilya. Merong family problem. Tapos biglang magtatanong, ano ba nangyayari sa pamilya nyo? Tanong lang yan, di nangingialam yan kung gawin sa akin yun, babatukan ko talaga yun Putang ina mo ka, bakit ka nagtatanong? Anong pakialam mo sa amin? Hindi, alimbawa lang, buti na lang wala akong pamilya. Hindi, pero yung aking, wala akong asawa at anak, ganyan-ganyan. Yung immediate ko, yung family ko, yung tatay ko, di ba, kapatid ko, pag may nangialam sa amin, puta beng, yari sa amin yan. Bakit kayo nangingialam? Hindi naman kami public official, para pakialaman ninyo. Ipapakita ko sa inyo. Alam mo kasi, malaking problema talaga itong nangyayari sa ICI Itong tao na ito, itong congressman na ito, may mga bagay ako na hindi sinasang-ayunan dito sa mama na ito kasi may pagkaano ito Ewan ko ba, minsan na may makakaliwa rin ng diskarte nito
Pero may punto siya dito. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo we are not looking at the person. Di ba? Pag tayo nagkomento, nag-judge tayo sa isang tao, hindi natin tinitingnan yung tao. Ang tinitingnan natin yung ginagawa niya o yung sinasabi niya. Eto, mukhang may tama ho siya dito na sa sinabi niyang ito, tama sa akin ito Ako sang-ayon ako sa kanya dito. Okay, sige. Magandang umaga po sa mga kaibigan natin sa media at sa lahat po na nakakapanood ng presser na ito. Kaninang umaga po ay nagsumite tayo ng letter, urgent appeal to the Independent Commission for Infrastructure na i-live stream yung kanilang lahat na mga proceedings na ginagawa patungkol sa anomalous and ghost na mga flood control projects. Alam niyo po kasi marami nagtatanong bakit parang tinatago? Yun. Bakit may parang pinagtatakpan dito sa... Di ba yan na nga po yung ating sinasabi no isang araw pa? Na parang tinatarantado lang tayo ng ICI. Bakit nakatago? At yan, hindi ako sentimento ko lang yan. Mismo yung sentimento at pahayag, statement po ng INC, yan din po. Dapat po transparent, in public. Kasi una, kaduda-duda na nga. Why? Marami nagdududa na si Romualdez hindi gumagalaw ng mag-isa yan. Hindi niya kayang galawin. Remember, the budget comes from the President. It ends with the President. So, ibig sabihin, dadaan talaga sa Presidente yung pinaka-corrupt na budget sa noong 2025. So, ibig sabihin, President Romualdez, meron na nga pagdududa doon. Magpinsan pa yung dalawang yun. Di ba may pagdududa na tanga tayo doon? Sino ba nag-create ng ICI? Di ba yung Presidente? Imaginein mo, if, assuming, di ba? Assuming natin na meron talagang kinalaman ng Presidente, which is, in my opinion, meron. In most of the Filipino na tama ang pag-iisip, meron. Yeah? Assuming na natin na meron talaga siya, would you think ICI would say, the President is the mastermind? ICI, sige, pakisagot. Kung kaya nyo sagutin yan, ng oo, kahit Presidente pa ang talagang mastermind, ikakasuhan namin yan. No! Because you were created by the President. That's bullshit. Alam niyo yun? Etong ICI na ito, paandar lang ito This ICI was created so that mawala kay Marcos ang sisi para mailigtas at mailusot si Marcos. Huwag na tayo maglokohan. Yan ang purpose ng ICI. Ilihis ang lahat ng investigasyon. Tingnan nyo nga, tumigil na yung Senado, ICI na lang nag-iimbestiga, tumigil na rin yung Kamara, ICI na lang nag-iimbestiga. Sinong niloko nyo? Ikaw, Marcos, ang gumawa niyan. Ikaw nag-create niyan. Napaka-imposible naman po na ituro ka niyan. Tapos, anong gagawin mo ngayon? Itinago nyo pa yung pagdinig. Sana nga kung talagang malinis kayo, kung talagang maayos kayo, at least man lang, i-open nyo yung pagdinig sa taong bayan and let the people decide. Ang problema, tinago nyo kaya ako, sangayon po ako sa sinasabi nito, na matagal na natin to sinasabi, dapat in public. INC made a statement also, dapat in public. Buti naman itong congressman na ito, ay sinasabi rin na dapat in public. ICI proceedings. Okay, sige. Magandang umaga po sa mga kaibigan natin sa media at sa lahat po na nakakapanood ng presser na ito. Kaninang umaga po ay nagsumite tayo ng letter, urgent appeal to the Independent Commission for Infrastructure na i-live stream yung kanilang lahat na mga proceedings na ginagawa patungkol sa anomalous and ghost na mga flood control projects. Alam niyo po kasi marami nagtatanong bakit parang tinatago? Bakit may parang pinagtatakpan dito sa
ICI proceedings. Una, hindi naman yan korte Correct. na dumidinig sa mga That's a good point, ha? Kasi baka sabihin ng iba, bakit sa court? Hindi, iba kasi dun eh. Sa court kasi, di ba, meron yung parang sinasabing bawal i-discuss yung merits ng kaso. Kasi nga, para, alam mo yun, to protect the integrity of the judges na pag lumabas sa social media yan, it will influence the judge or it will influence sa ibang bansa, juror, di ba? Kaya nga, ano yan eh, binagbabawal yan. Yan yung court. This is not a court. Malinaw, ang ganda nung sinabi niyang yun. O, di ba? at individual o pribado na mga kaso. Yan ay binuo upang pag-usapan at talakayin yung kagimbal-gimbal nga na anomalous and ghost flood control projects. At ang pinag-uusapan natin dito, daang bilyong piso. Correct. And probably trillions of pesos. Maganda yun. With that magnitude of public resources involved, usapin niya ng public interest. Malinaw na nakasulat sa ating saligang batas, public office is a public trust. At itong daang bilyong piso ay hindi biro. Pera natin yan, pera ng mga manggagawa, pera ng mga ordinaryong Pilipino yan, at nararapat lang na malaman ng bawat isa kung ano yung pinag-uusapan doon sa ICI hearings. Kahit ako nga, hindi ko alam kung ano yung nangyayari doon eh. Paano pa kaya yung mga ordinaryo ng mga manggagawa at mga Pilipino? At gusto rin natin malaman, halimbawa, binanggit ng ICI, wala pa daw sila na nakikita na posibleng link o koneksyon ng mga politiko o ng mga public officials. Alam mo, hahanga ako sa'yo kung babanggitin mo si Romualdez. Hindi, sa totoo lang. Hindi kasi, alam mo, itong tao na ito, matagal ko na to nakikita sa TikTok at bilib ako sa kanya kasi dahil doon nanalo siyang congressman. At yung paulit-ulit niyang manggagawa nung panahon na siya ay TikToker, observe nyo. Yung pala gagamitin niyang party list. Kamanggagawa party list ba yun? O manggagawa party list. Ang galing ng packaging niya eh. Ibig sabihin, marunong tong batang to. Ang tawag niyang packaging eh, nakalimutan ko na yung exact word na ginagamit doon eh. Hindi packaging, mali. Hindi pa, basta talagang yung kanyang ginawa na para yung image na manggagawa, nagamit niya yun at naging congressman siya. Kaya ngayon, patay manggagawa ang ginagamit niya salita sa lahat ng interview to promote his party list. Okay ako doon, walang problema, wala namang masama doon. Ang akin lang, bibilib ako sa'yo, bata, kung babanggitin mo si Romualdez. Bibilib talaga ako sa'yo. Ha? Pero kung hindi mo babanggitin, wala din. Isa ka lang ding congressman na kinainan ng sistema at walang bayag. Charles, dito sa anomalous and ghost flood control project, paano sila nag-come up sa ganong statement? Biruin nyo yung mga kontratista na, mga Diskaya, mga taga-DPWH na ang nagsabi na meron sila ng mga kasabwat na mga politiko. May they be congressmen or senators. And then here comes ICI saying, wala pa kaming na-establish. Di pa namin nakikita na may posibleng link itong mga politiko. Imposible po yun. Sa laki at sa magnitude ng pinag-uusapan natin dito na iskandalo, imposibleng kinaya lang ng mga Diskaya yun. Imposibleng kinaya lang ni Alcantara yun o ni Bryce Hernandez yun. Imposibleng wala silang kasabwat. Meron silang kasabwat and that is what we would like to find out. Sino ba yung mga kasabwat nila? Pero nangyayari, we are left sa We are left blindsided. Di natin alam anong pinag-uusapan doon. Second, walang mai-connect ang ICI na possible na public official. Zaldico, say for example, he was the approacher sa last Congress. Pangalanan mo si Romualdez. Si Zaldico, wala nang kapangyarihan dyan. Wala, nagtatago na yung animal na yun eh. Hindi, sa totoo lang. Oy, Zaldico, musta na you? How are you? Dito na mi, ba't di ka sumisipot? Siya ang arkitekto noong pambansang budget na pinagmulan nitong mga iskandalo na pinag-uusapan natin ngayon. Hindi may connect ng ICI yun. And take note, under oath yung sinasabi ng mga kontratista at ng lahat ng sangkot dito sa anomalous and ghost flood control project.
Second, sunod dyan, halimbawa, usapin na the possibility of former Speaker Martin Romualdez as state witness. Paano nag-come up doon? Diba? Ano ba pinag-uusapan? Ano yung mga tinatanong doon sa ICI hearings? We would like to find out. Ngayon, kung mananatili ang ICI... Medyo may pitik na yun. Konti pa lang. Konting bayag pa. na sarado sa publiko, hindi natin masisisi ang mga Pilipino na pagdudahan at mawalan ng interes, mawalan ng tiwala sa proceedings ng Independent Commission for Infrastructure. Mali ata yung pagkaintindi ng ICI sa salitang independent. When you say independent, dapat impartial. Hindi independent na kayo-kayo lang yung nag-uusap dyan sa ICI. Yun. Dapat lahat tayo involved dyan. Yun. And that is what we would like to, we are appealing to the ICI na i-live stream nyo ho ang mga proceedings, mga hearings. Gusto naming malaman anong pinag-uusapan nyo dyan. Gustong malaman ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino kung papaano yung takbo ng ICI hearings. So yan yung rason kung bakit tayo pumunta kanina sa ICI. Pangalawa, nag-file tayo ngayon ng authorizing the Secretary. Ayan. So, yan po yung agree po ako dyan, ha? Alam mo, mga kababayan, ito pa, ha? Ito nga yung hindi ko maintindihan, eh. Kaya, ang konklusyon natin, tangina, tinatarantado na lang tayo ng gobyerno to. Tinatarantado lang tayo ng gobyerno to. Kinreate yung ICI para lang sila ay maligtas. It's not really para mahanap yung salarin. Ito po ay para talaga sila may maligtas. Ya? Kaya ito, panoorin niyo po ito, ha. Ang ganda po ng punto nito kasi parang oo nga naman. Bakit ganun? Di ba? Bakit hanggang ngayon wala pa? Ito yon. Wait lang, ha. Kasi bandang yan. Okay, play. Siya para matibay siya pag final sa korte. Para, yun, social yan, para. Wala kung saan pupunta, doon dapat pumunta. Hindi pa pwedeng, hindi pa pwedeng may iwasan dito. Kung saan kung saan sila dali ng ebidensya, dapat, yun ang papailan ng kaso. The risk of being repetitive, si Representative Ko, parang nagpa-condemn petition na sila, pero ang call niyo was to cancel the passport. Yes, no, okay. This I will be very clear, no, and I hope those in charge in government, especially the DFA, hears this loud and clear. Yan, yan? Ang sentimiento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Saldico dito. Yan. Dapat naiintindihan yan ng mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Tama. Kasi pag dumating sa punto na, wag naman sana na sabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Bakit? Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko doon na talagang magagalit ang taong bayan. Alam mo, ngayon pa lang galit na kami. Galit na ako eh. Ngayon pa lang galit na ako. Tangina, pagkakalaban nila, ang bilis kansilahin ng passport. Ang bilis ng mga talaga nga namang they will do everything. Nakita natin yan kay Pastor Kibuloy, putang inang yan. Lahat gagawin nila basta gipitin yung mama kasi alam nilang konektado kay Pangulong Duterte. Ito na nga lang eh. The thing that we cannot imagine, which is kidnapin ang ating dating Pangulong Duterte, na talaga nun haka-haka lang yan. Ang bilis nilang ginawa ng paraan yan. Mantakin mo, nadala nila ng walang passport ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang mga kasamahan. Nadala nila yan. Sabi nga, if there's a will, there's a way. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, napakaraming palusot o dahilan. Di ba? Ito eh. We are in a urgent matter. Bakit?
Kasi baka mamaya, pag kinansela na natin yung passport ngayon, tapos bakit ba kasi kakanselahin yung passport? Kasi pwedeng kanselahin yung passport tapos i-report na. Kasi kaliwat kanan naman na lumalabas kung nasaan si Zaldico eh. Tapos i-report natin doon sa bansa na yon through diplomatic way. Kausapin natin yung bansa na yon. Oh, eto, nagnakaw ito sa amin. Oh, eto, marami ng ebidensya na merong katarantaduang ginawa to sa bahay namin. Kinansila na namin ng passport. I-ano nyo na. Pauwiin nyo na. Hulihin nyo na dyan. Pauwiin nyo na dito kasi i-deport nyo na dito kasi wala ng passport yan. Diba? Di sana ganun kabilis. Putang ina. Inaantay ninyo magkaroon ng passport eh. Inaantay ninyo magkaroon ng ibang passport. Bagamat ang dating nito, parang ganito ginagawa ng gobyerno eh. Natin ha, parang sinasabi nila na, bilisan mo, kumuha ka na ng passport kasi kakanselahin na namin yan in the future. Bilisan mo na, kumuha ka na ng passport, bayaran mo na, mayaman ka naman, bilyong-bilyong pera mo. Kumuha ka na ng ibang passport. Para pag kinansela namin yan, wala, hindi ka na mapapauwi dito. Ligtas na yung amo mo. Ligtas na yung Diyos natin. Na si Marcos. Parang ganun ang dating eh. Kasi ito, it will really connect kung sino yung dapat i-connect. Pero ano, sasabihin nila, may kasalanan. Again hindi tayo ang naghusga dito. Sila ang nagkaso dyan. Sila ang nag-reveal na merong talagang mga ghost project yan. Sila ang nag-reveal yan. Si Marcos mismo naglista ng kanyang construction company. So ibig sabihin, alam naman ng gobyerno na ito na merong pagkakamali itong maman to. Na merong katarantaduhan itong si Zaldico. Bakit ang tagal kanselahin ng passport? They're giving him a chance to get a different passport. O to run away. We do not know what else kung ano ang gusto niyan. Kasi may mga ganyan eh. For your info may mga passport na nabibili. I-google nyo sa YouTube. May mga passport kang pwedeng bilhin sa pamamagitan ng pagbayad or di kaya pagbili ng property na putya baryang-barya yun sa kanya. Siguro, yung proseso, tumatakbo na ngayon. Bakit ayaw kanselahin? Sabi nga ni Chanko, pag hindi na pauwi yan, huwag nyo nang antayin magalit ang taong bayan. Galit na po kami. High blood na po si Banatbay. Ang tagal na Ang tagal na nitong usapang flood control project na to hanggang ngayon. Yung mga pinklawan na, tatain na sila. Ikulong na yan. Ikulong na yan. Artista ng bayan, lumalaban, ikulong na yan. Ikulong kita. Hirap na yung mga ulol eh. Bakit hirap na hirap? Mamaya ba, paliwanag ko sa inyo kung ba't hirap na hirap. Hirap na silang iiwas eh. Hindi nga sila makapangalan eh. Hirap na sa artista ng bayan, lumalaban, ikulong na yan. Ikulong para mga ulol eh. Hanggang ngayon hindi makapangalan. Ba ibang putang inang pala dito mga pingtain na ito eh. Puro kabaklaan ang alam eh. At baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kanselahin yung passport eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Zaldico kung bakit hindi pwedeng kanselahin yung passport. Di ba dapat kanselahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansela? Bakit parang tila baga sila pa nag-aabogado? Ayun. May punto siya dito eh. Kasi sinasabi nila illegal o kung ano mang palusot nitong lintik na gobyerno to. Sabi nga nito, kanselahin nyo. Kung questionin ng abogado ni Zaldico na yung pagkansela, let it be. That's the process. Di ba? That's the process. Pero sabi nga, tila ang nagbibigay pa ng argument na bawal kanselahin o whatsoever, ay yung nasa gobyerno pa natin. Ba't kayo nag-aabogado kay Zaldico? Laking pera? Laking bayad? O tatamaan yung amo nyo? May legal na proseso naman eh. Functional na yan.
Oh, function nila yun eh. Oh, yo! Di ba, okay, doon sa Passport Act, di ba? Doon sa Passport Act, RA 11983 yata yun. Tingnan nyo nga, baka mali ako eh. 11983? 983, Passport Act ba yan? So sir, anong tingin niyo? Bakit parang meron kang hindi passport? Oh, tama. Passport Act. O, yan. Ayan. Section 4 o Section 5? Section 4. Nahandyan yung grounds. Tingnan natin kung matalos pa yung memory natin. At least doon sa R8, tama tayo. 4 is authority to issue denial. O yan. Okay, ganito ha. Medyo matalas pa pala memory ko. Medyo makatas ka pa, sir. Pagka ganyan. RA 11983, Section 4. Isa sa mga grounds dyan is national security. Ayan. Tama? Eh yung galit na galit yung tao. Ayan, no? Section 4. Authority to issue, deny, or cancel. Again, this is RA 11983. Sino daw yon? Upon the application of any qualified Filipino citizen, the Secretary of Foreign Affairs hereafter referred to as DFA Secretary or any duly authorized consular official may issue passport in accordance with this act. Philippine consular officials in foreign countries shall be authorized by the DFA to issue, deny, or cancel. Even yung consular lang natin doon, kung saan man siya nandong lupalop, pwedeng i-cancel. Okay? In the area of jurisdiction of the FSP in accordance with the provision of the Act. In the interest of national security, public safety, and health, and in accordance with Section 5. Ibig sabihin po mga kababayan, tama yung sinasabi ni Tiangco dito. National interest. Pwede. Pag may interest ang mga atin, tayo bilang mamamayang Pilipino na nakikita natin may paglabag na doon sa budget. Milyon, bilyon, trilyon ang nayari ng budget. National interest yan. Interest ng mga bawat Pilipino yan. Pwedeng mag-cancel. Ba't di ginagawa? Gago! Ibig sabihin, dalawa lang yan. Bayad tayo. Itong gobyerno to, pinalala mo ni Zaldico. Or, ayaw nyo lang talagang umuwi si Zaldico. Which is which? Kayong mga taga-DFA, bayad ba kayo ni Zaldico? O baka naman, ayaw nyo lang talagang pauwiin yung mama dahil tatamaan yung boss ninyo. Pakisagot nga dyan mga kababayan sa baba. Isulat nyo nga dyan. Tingnan nga natin. Siguro naman mag-agree tayo na galit ng tao. Ay, sobra. May mga mass movements. Sobra. Itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Hindi pa ba yan pasok doon? So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So bakit hindi nyo kanselahin? Tapos bahala na yung abogado niya mag-question. Sir, anong nakikita yung possible reasons bakit parang hindi inuuso yung proseso? Yung pag-cancel ng passport, hindi ko nga alam eh. Kaya nga dapat sagutin ng DFA eh. O ngayon, pag hindi na-cancel yan at hindi na pauwi at nakakuha ng passport sa ibang bansa na walang extradition, willing ba sila managot? Sir, naman napakinggan mo yung area. Hindi namin napag-usapan yan. Ano po? Si Representative. Hindi. Wala naman personalities eh. Wala naman kami personalities pinag-uusapan. To make it very clear, wala naman personalities na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan lagi is yung proseso. I think they just, my impression is, gusto nilang maintindihan yung proseso. I mean, yung buong proseso, paano nagsisimula, paano yung mga posibleng siyempre naman sila nag-iimbestiga, hindi naman lang i-disclose sa akin kung ano yung hinahanap na ebidensya, di ba? Hindi. Sir, balikan ko na po yung integrity. Kasi as you said, the ICIC integrity. But I think parang there's a public
uproar right now. So yun po malinaw po yun. Alam mo kasi mga kababayan, sana anuhin natin ito mga banateros. Tutukan natin ito. Bakit ba natin gustong kansilahin? Dahil ba galit lang tayo? Hindi. Gusto natin kansilahin para umuwi siya dito. Malaman natin sino ba talaga. Imposible kasing gumalaw ka mag-isa eh. Tanda mo, kasi ito yung mga, bakit si Zaldico, siya yung nasa small committee na sinasabi pa, no, matagal nang sinasabi ni Tiangco. May mga kasamaan siya dyan. Hindi ko nga maintindihan, bakit ayaw mo umuwi? Ayaw mo ma-question. Ayaw mo matanong ka. Ayaw mo magpaliwanag. Ba't ayaw mo? Ganun lang kasimple. I mean, hindi ka na maikukulong kagad, kakasuhan ka pa lang. So ibig sabihin, guilty ka na, yun ba ibig sabihin nun? Diba? Pagtatago mo, guilty ka na, ganun ba ibig sabihin nun? Ako nang tatanong lang sa'yo, Zaldico. Ang tinatanong naman natin dito, kini-question natin dito, itong putang inang gobyerno to, walang ginagawa. Bakit hindi nyo kansilahin? Bakit ang bagal ninyong kansilahin? Ano meron? Ha? Magagalit sa inyo yung mga kabataan. Hindi, ito, may bago na namang, ito, kahapon, di natin to masyadong nadiin, pero idiin natin ngayon. Idiin natin ng idiin kung ano yung nangyari. Sinabi ni VP Sara Duterte na kabilang daw sa pinagamitan niya ng confidential funds ay para imbestigahan si dating Congressman Zaldico kaugnay sa mga overpriced laptops ng DepEd. DepEd. Sinabi po yan ng Vice kahapon kasabay ng pagsiwalat niya na sangkot ang kumpanyang SunWest Nico sa maanumalyang pagbili ng mga laptops. Matatandang binatikos ang Vice dahil sa maling paggastos niya umano ng confidential funds. Naging ugat din ito ng reklamong impeachment sa kanya noon. Gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yon. Samantala, pinag-aaralan na rin ng Independent Commission for Infrastructure kung ipapakontempt si Ko dahil naman sa pagkakasukot niya sa flood control scandal. Bigo kasi siyang sumipot ng ipatawag kahapon ng Independent Commission for Infrastructure at hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakauwi sa Pilipinas. We will study this further. Either we file a petition before the Regional Trial Court for a contempt proceedings or probably reissue a subpoena. There was a difficulty in serving it in person because he was outside of the country. Daming palusot talaga. Ang dami yung palusot. Nahihirapan kasi nasa ibang bansa siya. Pero pagkakalaban nila, no, ang bilis. Walang lahat na lang ng talagang gagawin. Di ba? Ito nga di ba yung binibintang kay VP Sara Duterte, yung confidential funds, talagang ginamit niya. Ayan, sinasagot niya kayo kasi marami nagsasabi diyan bakit daw hindi sagutin ni VP Sara Duterte. Ayan po, sinasagot na kayo. Sinasagot na kayo na ginamit niya yan para malaman kung sino ang punot dulo nung laptop. Grabe yung laptop na yun, ha? Yung laptop scandal na yun, kung babalikan ho natin. Antindi ho nung scandal na yun. So, ginamit niya ho yan. At napag-alaman nila na si Zaldico ang merong kagagawan. Ayun ang sinabi ni VP Sara Duterte. Which is, nireveal nga yan dati ni Senator Villanueva. Dahil nga dyan, nakasuhan ako. Senior ko lang yung kay Villanueva. Diba? Ngayon, alam nyo na kung paano nalaman. Kasi remember, ang confidential funds ay talagang ginagamit yan pang spy. At dung sa hindi ko sinasabing lahat doon ginamit lang. Alam naman natin ginamit din ni VP Sara Duterte yan against dun sa mga komunista na nag-ooperate sa loob ng eskwelahan. Yung hindi pala komunista, mga terorista. Kasi totoo, alam nyo, itong mga NPA na ito, kaya ako walang bilib ako dun sa rally nila. Ako, naniniwala ako na yung mga kabataan, wala silang kasalanan. Sila ay nadadala lang
Kasi magaling mangunto magaling manggamit ang mga NPA sa mga issue sa lipunan. Gagamitin nila yung issue. Halimbawa, itong mga NPA sa pamamagitan ng mga transport group na makakaliwa, magrereklamo against pamasahe, against gagamitin nila yung kakulangan ng gobyerno para makaakit at makaaya ng mga papanig sa kanila. Kaya mga kababayan, against ako doon sa mga nagrarally na katulad nito. Ito. Isang malawakang protesta na naman ang kinasa ng ilang grupo laban pa rin sa katiwalian sa gobyerno. Pero ngayon, hindi na magkakahiwalay at nagsanib puwersa na ang daang-daang estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Metro Manila. Para sa update live mula sa Menjola sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano bang update dyan? Nagsimula na ba ang programa? Ruth, nagsimula na ang programa ng ilang grupo ng mga estudyante. Kasi kita ninyo pansinin ninyo ito. Una, wala silang tinutukoy. Pangalawa, kung may tutukuyin man sila, tingnan nyo yung mga comment section. Ano sasabihin nila? Si Sara Duterte, mga Duterte, Senator Bongo, lahat ng Duterte Alliance. Kaya nga mismo si Corina Sanchez, napanood ko sa isang tinanong niya yung mga kasama niya, bakit ang nauna si Senator Bongo? At saka anong kinaugnayan ni Senator Bongo? Ito isipin nyo to Ang focus ng mga putang inang mga NPA na yan, ang focus nila, tirahin sila Bongo, si VP Sara Duterte. Imagine niyo ano bang problema doon kay Bongo? Yung kapatid niya at saka at saka yung kanyang tatay ay kontraktor. O ano pakialam niya doon? Yung negosyo na yun, noon pa yun. Hindi lang ngayon yun. Noon pa yun. Matagal na. Hindi pa politiko si SBG nun, si Senator Bongo. Nandyan na yan, existing na yan. Pero, etong mga NPA na ito, hindi nila kine-question yung mga congressman mismo na kontraktor. Sila mismo. Hindi tatay, hindi kapatid. Sila mismo. Pero ang focus nila sa mga Duterte at kay Bongo at saka yung mga kaalyado pa. Doon makikita mo talaga na may iba silang motibo. Una yan, hindi nila mapangalanan yung mga talagang mastermind. Bakit? Kasi nga ginagamit lang nila. Hindi nila mapangalanan at maidiin ng todo si Romualdez. Bakit? Baka tanggalan sila. Alam mo na. Pag tinanggal yung financing nila sa kamera, wala na sila magagamit sa bundok. Kaya hindi nila talaga madiin si Romualdez. Pinipitik-pitik minsan ng mga kasama nila doon, pero diyan laging sigaw, ikulong ang manok, baboy, sino ikukulong? Hindi nyo masabi. Tapos yung mga kabataan naman, kasi minsan ang mga kabataan natin sa Pilipinas, ligaw yan. Marami sa kabataan natin. Eto, real talk to. Marami sa kabataan natin kasi kulang sa pagmamahal, kulang sa aruga ng magulang. Bakit? Yung mga magulang nila, gago rin. May mga kabit din yung tatay, yung mga nanay, pariwara din. Kaya sila mga kulang sa pagmamahal. May problema sa bahay. Kaya tuloy, nagwawala. Hindi, ganyan naman Kita natin yan kaliwat kanan yung magulang nila walang kwenta. Di ba? Tapos biglang ngayon ilalabas nila sa karsada yung kanilang galit sa mga magulang nila. Ganyan ang nangyayari. Di ba? So, ano ibig ko sabihin? Ginagamit yung mga kabataan nitong mga NPA na to. Nagpaparami sila ngayon. Pag nagrarally na sila, titingnan nila sino ba mga aktibo dito. Yan, kukumbinsihin natin yan. Anuhin natin yan. Kasi ganyan ang ginawa sa akin noon at saka si Kay Mocha noon. Nagkamali kasi yung nagre-recruit sa amin. Patalino kami. Hindi, totoo. Ako, sabi ko nga sa inyo, aso ko. Anong aso? Malakas ang pangamoy ko. Pag alam kong tatarantaduhin ako, pantakin mo. Yan
Inaya kami, sige, barkadahan. Araw-araw, pinupuntahan kami sa show, ganyan. Para kumbinsin, kwentuhan, tungkol sa problema sa lipunan. Ang unang approach pa nga niya, gusto niya makipagtulungan sa mga Duterte. So, dinaya kami dun sa UP, yung mga bakwit. Tapos, ipinasyal kami, ito ang nangyayari, parang concern sila sa bayan. Di, siyempre ako, observe lang ako. Akala naman niya, maloloko niya ako. Observe ako, yan. Tapos nung mga tinanong ko na yung mga bakwit doon, walang alam. Binitbit lang sila galing sa bundok. At binabantayan ako. Hindi ako basta-basta pwedeng magtanong. Oh. Sabi ko, kaya pala hindi makasagot ito mga ito. Yeah? O, tapos hanggang eventually, uy, sabi ba naman sa akin, iniimbitahan ka? Saan ka iniimbitahan? Sa Davao City. Wow, sabi ko, Davao City. Saan? Doon sa yung headquarters ng NPA. Sa kanilang anniversary. Huwag ka mag-alala, Davao City naman yun. Pero hindi pala Davao City yun. Aakit ka sa bundok. Ganun. Pupunta ka doon. Akala niya mauto niya ako. Hindi. Madami kong koneksyon eh. Madami kong koneksyon sa Intel. Tinanong ko kagad. Sabi ko, ano ba ito? Di niya alam yun. Tapos hanggang inireveal sa akin yung istorya. Ganyan ang style nila para mag-recruit. Tinanong sa akin. Akala niya, mauuto niya ako. Ang problema, yung mga kabataan, ganyan. Uto-uto. Totoo. Gagamitin nila yan, rally, laban sa mga korap. Tapos, sila, para mga talent manager yan. Ano na sila, agahanap sila, mag-aay sila ng mga leader. Sino ba yung mukhang merong passion dito? Yung may passionate na ipaglaban ng bayan. Kukunin nila yun. Yeah? Kasi, again, when emotions are high, intelligence, diba, is low. Mababa. So yung hahanapin nila yung galit na galit, yung mga passionate na mga kabataan na usually kinukuha nila dyan magaganda at pogi para mas makakapag-recruit. Kaya mga kababayan, yung mga magulang, ingatan nyo yung anak nyo sumali sa mga ganyan. Hindi legit yan. Hindi legit yan. Nagre-recruit lang sila sa NPA. Naghahanap lang sila ng makikita at maaay na ito, pwede itong ipasok, ma-emotional to. Gagamitin natin yung laban sa korupsyon para ma-recruit natin. Ganyan yung mga NPA. Kaya galit na galit sa akin mga NPA. Kasi binubuking ko sila. Tanongin nyo sa LTF, LCAC. Tanong ninyo sa NICA. Ganyan na ganyan ang style nila. Alam yan, alam mo ba, ako mismo nakita ko yun sa dami ng kanilang mga groups. As in, front. Legal front. Pero sa totoo lang, recruiting front yun. Going to the NPA. You wanna know? Ask ka, Eric. Ask NTF-LCAC. Ano nga ako ngayon kasi dati ayos ang takbuhin ng NTF-LCAC. Ngayon wala na. Hindi. Laban pa rin naman sila sa NPA. Kaya lang yung boses nila mahina na. Hindi na sila makapagsalita. Kasi nga itong gobyerno to, hindi naman sila ganun kasuportado unlike nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya I have panawagan. Meron akong panawagan sa inyo. Lalo na sa mga militar. Itong panawagan na ito, it is not to incite sedition or to rebel against the government. No. I am totally against it. Always. Even if I ask for Marcos to resign, I am against any form of rebellion. Rebellion comes from Satan. So I will not ever go with that kind of call. Pero ako nananawagan ako sa inyo. Sana nakikita nyo to as a bigger picture. These NPAs, lumalakas na sila through this fake love of the country or fake anti-corruption rallies. And I know, kayong mga sundalo, alam nyo yan. Kayong nasa intelligence ng AFP, alam nyo yan. They are using
this quote-unquote anti-corruption rally to recruit students. Huwag niyong hayaan lumala ito. You have to intercede. You have to do something about this. Why? It is your legal definition or legal protector kayo ng ating konstitusyon. You are protector of the people, AFP. Kaya kailangan kayong makialam na. Makialam, hindi pabagsakin si Marcos ha. Again, hindi pabagsakin, hindi yun. Makialam na kayo sa ganito. Lalala ng lalala ito. Sinasabi ko na sa inyo, AFP, lalala ng lalala ito. Gagamitin ito ng mga NPA to recruit mga ralistang estudyante. Huwag nyo hayaan nito, AFP. Parang awa nyo na. Baka mamulat na lang tayo, rebelde na mga Pilipino. Lumakas sobra ang ganyang klaseng quote-unquote anti-corruption Gen Z. Hindi totoo yan eh. Fake yan. Alam nyo yan. Alam nyo kung sino ang korap sa Pilipinas. At yun dapat sana ang pinabababa natin. Pero hindi eh. Ginagamit ito ng mga NPA. Hindi nga nila madiretso kung sino eh. Ginagamit ito ng mga NPA para makapag-recruit. Parang awa nyo na AFP, do your job. This is your job. Protect the people. Protect the people from these NPAs. Protect these people from this rebelde in the schools, in the university. Protect us. Parang awa nyo na. I am calling sa mga AFP. Tulungan nyo kami. Yung mga kabataan natin, nare-recruit na. Parang awa nyo na. Do something about this.